So yan po mga kaibigan, no? Pag palagi tayong nakikinig sa magandang balita, na ano siya, no? Ibig sabihin na informed tayo. So pag tayo ay informed, so ibig sabihin mayroon tayong knowledge, tapos mayroon pang tinatawag na ma-share natin, no? So yan, no? Kaya maganda yung tinatawag natin na halimbawa sa mommy at daddy, no? Sa mommy at daddy, pag palagi nilang pinapakinggan yung tapos i-share nila sa kanilang mga anak. Kaya ang aking request, no, sa aking anak, no, na sabi ko sa anak ko na yung maapo ko dapat makita nila yung marinig nila yung mga magandang balita. So yan, no, kasi pag palaging magandang balita yung ating pakinggan, napakaganda. So dahil pag magandang balita yung ating napakinggan, so magaganda yung ating mood, no? So magiging maayos siya, no? So yan, pag yan ang ating gagawin, no? So kaya dapat hindi tayo magsawa sa pakikinig ng scripture, no? Scriptural preaching, tapos tayo mismo mag-research, kasi napakadali lang po naman, no? Kasi pag may cellphone po tayo, pwede nating parang nasa finger na lang natin, parang finger touch na lang, no? Parang i-dial na lang natin. Halimbawa, pwede rin audio, pwede rin written, no? So halimbawa, gusto na busy tayo, halimbawa, no, habang nagsasaing, pwede natin i-switch lang doon, halimbawa, Aklat ng Kawikaan audio, no? So yan, habang pinapakinggan natin, ano ba, nagsasaing, nagluluto ng ulam, o kung ano pa man ang ginagawa, no? Di ba, napakaganda pag ano. Tapos ganun din, no? Tapos maano ng mga bata yan. Sabi niya, palagi na si Papa, palagi na si Mami nakikinig, no? Kaya yung yung sa anak ko, sabi ko, anak, yung praise and worship, yung anuhin mo, para maano ng mga bata, no? So ibig sabihin na bata pa sila, mayroon ng naka-stack, no, na tungkol doon sa ano ng mga bata, no? So mga pinapakinggan, no? Kaya ito ang isa sa mga maganda na dapat nating tularan, no? Yung ginawa ng ating Panginoon Kristo doon sa libingan, na maring ang anghel ang nagtiklop, basta maayos, no? Kasi sinabi ni Pedro, nakita ni Pedro yung sabi ni Juan, no, sa kanyang salasay, nakita ni Pedro ang tila na ibinalot sa ulo ni Jesus na nakatiklop, no? So ibig sabihin na maayos siya, no? So kaya yan, no? So ibig sabihin na maging maayos yung ating kapaligiran, ating tahanan. So kung maayos ang ating tahanan, kaaya-aya tayo, no? Kaya wag po nating ikalat yung ating basura, ilagay natin sa proper place, no? Ilabas lang natin pag no? Panahon na ilabas. Kasi kawawa naman yung nasa harap ng bahay na doon nakatambak ang basura, tapos halimbawa hindi dadaan yung truck, no? So siyempre siya naman ngayon ang makaamoy ng mga basura. Kaya dapat nasa proper. So ito siya yung ipinapahiwatig, no? Sa proper place talaga, no? So yan mga kaibigan, no? Yung sa atin na simple lang yan, no? Pero napakalaking bagay. So ilabas po natin ang ating basura, kasi pag halimbawa wala pang truck, ilabas natin. So ang aso naman ay kinakalkal, ibig sabihin magkalat po yan. So kung magkalat siya, no, so hindi maganda sa paningin ng bawat isa sa atin. Kaya dapat nasa order talaga, no? So yan, no? So napakaganda pag yan po ang gagawin natin. At saka isa pa, mayroon naman tayong mga nagwawali sa kalsada, parang tulong na rin natin pag hindi natin ilabas ang ating basura sa panahon na wala pa yung truck. Ilabas natin pag mayroon na, para maganda, no? So maging pagpapala tayo sa mga nagtatrabaho sa government dahil sa ating maayos tayo, no? So balik tayo yung sa isip. So sa isip naman, para maging maayos po, parang clean and orderly yung ating isip, pakinggan natin yung magagandang balita palagi. Tapos makinig tayo ng mga informative na mag-guide sa atin para maging maayos ang lahat, no?
So yan, no? So pag yan ang ating pakinggan, basta kuwan na kasi napakapalad tayo ngayon dahil sa ating panahon mayroong tinatawag na multitasking, no? So minsan halimbawa yung nagda-drive, mga driver, no? Mayroon na silang mayroong sounds din, no? So pwede rin pakinggan nilang balita. Minsan yung mga taxi driver, no? May mga magandang balita na mapakinggan tayo habang sila ay nagda-drive, no? Kaya napakaganda mga kaibigan pag tayo ay ganun, no? Pakinggan natin palagi. Kasi ikaw ay magiging wise, no? Ibig sabihin maging matalino po tayo pagpakinggan natin palagi ang magandang balita, no? So yan po ang pinaka niya. So ngayon, ano ang message ng ating Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay? So ang message doon mga kaibigan, yung isa sa mga sinabi niya, diba pag magpakita siya sa mga alagad, sabi niya, peace be with you, no? Kapayapaan. So kapayapaan ang message niya, no? Pag maliban sa namatay siya, muling nabuhay, ganun din po tayo someday. Dahil nabuhay si Jesus, mabuhay mo tayo pag tayo mamatay. So balit ang isa sa mga bilin niya, no? Ang kanyang bago siya umakyat sa langit, no? Pagpakita sa alagad, kapayapaan, peace be with you, no? Kaya 'di ba sa palaging sinasabi ng mga religious leaders, peace be with you, no? At ganoon din sa inyo, no? Tapos sa Israel naalala ko si Boaz, no? God be with you, no? Ito yung sinabi na ang Panginoon ay sumasin. Ganoon din po sa iyo. Subalit dahil sa atin naman ay kapayapaan, no? So ibig sabihin na pag mayroon tayong kapayapaan, nandoon si Lord sa ating puso, no? Kasi payapa yung ating napakinggan. Kaya napakaganda talaga pag kapayapaan. Sabi niya, kapayapaan ang aking ibibilin sa inyo, no? Ibig sabihin, iwanan niya tayo ng kapayapaan. Kaya dapat mga kaibigan, angkinin po natin yung kapayapaan. So simulan natin sa ating sarili na mayroong kapayapaan. Kasi sa isa sa mga grupo ng ating, halimbawa sa Boy Scout, nakalagay niyan, duty to God, duty to country, and duty to self. So, ibig sabihin niya na para magkaroon tayo ng kapayapaan, siyempre, tungkulin natin kay Lord, gagawin natin. Tungkulin natin sa ating bayan. Tungkulin natin sa ating kapwa at sa ating sarili. No? So, ibig sabihin, huwag rin nating pabayaan ang ating sarili. Kasi pag pabayaan natin, halimbawa, ikaw ay anak, no? Halimbawa, anak, pabayaan ang sarili. Siyempre, pag magkasakit, worried ang mga magulang. So, ibig sabihin yung kapayapaan ay mabawasan. No? Diba, halimbawa, sino naman may gusto na ang anak natin ay magkasakit? Diba, pag magkasakit ang anak natin ay worried po tayo. O kung ang anak naman may sakit ang tatay, worried naman sila. Kaya dapat, no, dapat balance. Tungkulin natin kay Lord, tungkulin natin sa bayan, tungkulin natin sa sarili, at tungkulin natin of course sa ating kapwa, no? Kasi yung sa sarili kasama na doon. So yan mga kaibigan. So pag yan ang ginagawa natin, no, para ma-maintain natin yung kapayapaan. Kasi napakaganda pag mayroong kapayapaan. Halimbawa sa tahanan mayroong kapayapaan, napakaganda, no? So anhin natin ang magarbong handaan o kaya napakasarap na ulam kung walang kapayapaan. Kasi ang minsan mga kaibigan, no, minsan naranasan ko po na ang aming ulam ay pag sa Ilonggo tawag ay baringon, no? Sa Tagalog pala ay dilis yan. Tapos baringon siya o kaya dilis, tapos mayroong coffee o kaya sa probinsya nga sara-sara yung aming ginagamit, no? Ibig sabihin yung bigas sinasangag tapos parang ilaga, no? Tapos ayun na, no? Tapos lagyan na ng konting gatas, masarap na. Tapos maglaga ng dahon ng kung ano-anong gulay at saka alam mo pa napakasarap na. Kaya yun ang maganda mga kaibigan pag tayo ay